A blessed day to everyone. Indeed, this is the first Sunday of the month. And as we have announced na we're going to have our pastoral prayer as we start our service. Let me read Revelations 15:34, 3 and 4. It said, "Great and amazing are your deeds, O Lord, God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed." So samahan niyo po ako as we pray together for our pastoral prayer. Our most gracious Heavenly Father, Creator of heaven and earth, our God Almighty, we thank you, we praise you, and call on your great name. We glory in you, our God and our strength. You have told us to seek your presence continually, to remember your wondrous work that you have done. And we do it now. You are our God, and there is none like you. You never promise in your word what you will not keep. You will never fail, regardless of how small and insignificant we might appear. You have chosen us to be your people, purchased by the blood of your Son, Jesus Christ, and you will bring us all into glory. But Heavenly Father, we have sinned and failed and doubted this past week. We have not been who we are in Christ. We have loved the world and ignored your word. We have forgotten you by thinking so much of ourselves. Please forgive us, and we are sure you will. As what the Apostle John said in 1 John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, our Heavenly Father, for your graciousness. Just as you rescued David from the giant Goliath, just as you snatched Paul on the road to Damascus, you have saved us. You have redeemed us, you have called us, you have purchased us, predestined us, foreknown us, justify us, and glorify us. We are yours. We are your children. Father, all our hope is in you. We believe we will stand in the day of judgment only because of your present, precious Son, Jesus Christ. He has given His life in exchange for us. As what the song said, "Oh, great God, hallelujah, what a Savior we have." And now, dear God, we desire this good news of your salvation to extend through all the earth. Bless our city, Santa Cruz, Laguna, seeing more conversion, bringing the lost into this place, and let them meet you here. Bless our church, use our pastors and leaders in proclaiming Jesus every day. Encourage our church and members and let them see fruits to their hard work in advancing the gospel by the guidance of the Holy Spirit. Bless our speaker this morning as your servant deliver your word to us today. May your Holy Spirit anoint his lips. Our Heavenly Father, receive also our gifts to you this morning. What we give is an expression of how much we love you. Use it to your glory and for good in the world. Thank you for blessing us so that we have something to give to you. Now, Father God, as we worship you this morning, accept our humble praise and worship as we glorify you. And later, prepare our hearts to receive your words. May it change us truly today. What good is hearing it unless it does that?
As what the Apostle James said, let us not just be hearer of your word, but doer of your word. Wash us, shape us, refine us, shatter all our misconception about you, reconstructs our values, make us different, make us less, Lord, and you more, for that would be the best of all. In Jesus' name, we pray all these things. Amen and amen. Brothers and sisters, good morning. For our call to worship, let us read First Chronicles chapter 16, verses 28 to 29. If you have your own Bible, you can open it to First Chronicles 16, 28 to 29, or you can read it in your apps. Let us all rise up in reverence for reading God's word. O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory he deserves. Bring your offering and come into his presence. Worship the Lord in all his holy splendor. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Again, in Chinese, Bin Kok Evan Choka. Din Tio Chong Yang Yao Liang Liak Kui Ho Yaho Hua. Long Kui Ho Yaho Hua. Tio Chong Yaho Hua Emia. So Teng Tit Yang Yao Kui Ho Yi. Thuệ kiong mỹ lại hong cao y bình chứng, điều ý sinh kiết trong tha kiêng bài Yahovah. Thank you. Please be seated. Please remain standing at sama-sama po nating purihin ngayon at luwalhatiin ng ating Diyos sa pagkakaisa at pagpipitagan sa pagpupuri sa Kanya kasama ang ating praise and worship team. Magandang umaga po sa ating lahat. And naririnig po ba ako sa likod? Ayan. Karangalan po namin na makasama kayo ngayong umaga sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang tanong ay, kumusta ka? Kumusta po tayo? Ayan. Tayo po ay umawit sa Panginoon, pero this time, pwede po bang lumakad tayo ng konti at kamayan natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, lalo na yung mula dito, lilipat dito, and then yung dito, lilipat sa kabila para, alam nyo, dati-dati na yung mukha nakatabi ninyo. Baguhin naman natin, batiin naman natin ang ating mga kapatid. Ayan, at kantahin po natin ito habang tayo ay nagbabatian. Ayan, maraming salamat po. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking nakita.
sama-sama pina. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa ng pupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Maaari tayong pumalakpak. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At sama-sama nagpupuri, at sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, laging sama-sama pina. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, laging sama-sama pina. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay na masarap magpuri kapag kasama namin kayong sumasamba, kapag nakikita namin kayong pumapalakpak. At tunay na kasama natin ang Panginoon ngayong umaga. Alam niyo po, bata pa lamang ako, ay madalas ko nang naririnig ang mga kwento tungkol kay Kristo. At nagkaroon ako ng paniniwala na mabuti naman akong tao, wala naman akong nayayapakan. Kapag namatay ako, sigurado sa langit ako pupunta.
Pero nung naranasan ko ang pag-ibig ni Kristo at naunawaan ko ang aking kakulangan, namulat ako sa katotohanan na matuwid lang pala ako base sa pananaw ng mundo. Pero makasalanan ako sa harapan ni Kristo. When Jesus died on the cross, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. At maaaring kayo rin, nagkaroon ng bagong pag-asa at kasiguraduhan para sa buhay na walang hanggan. His Son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove that my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
dapat pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Katarungan at katwiran na
Panginoon, sa pagsama mo sa amin ngayong umaga na to. Salamat sa kagalakan ng puso na magbigay sa iyo ng papuri, sa kagalakan na magbigay sa iyo ng pagpapasalamat. Sa iyo namin iniaalay ang lahat ng ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For our scripture reading, let's open our Bibles to Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying, he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is worked properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So sa Diyos ang papuri sa pagpapadala sa atin ng mensaherong tunay ngang isinugo at pinagpala upang tayo ay mabigyang kahiyatan sa paglago sa ating galak bilang katawan ni Kristo. So he is definitely no stranger, but allow me to properly introduce him as is fitting a dearest big brother and inspiration in the faith. So he currently serves as a global ambassador of the World Evangelical Alliance, WEA, where he served faithfully as Secretary General, CEO, before this appointment. Also, previously, for 22 years, he served as National Director of the Philippine Council of Evangelical Churches. He was also the President of the Philippine Relief and Development Services. He holds a Master of Divinity degree with focus on pastoral counseling from Trinity Evangelical Divinity School of the USA, graduating cum laude. He also carries 2 honorary Doctor of Divinity degrees from ATS and FCB, and Doctor of Leadership degree from IGSL. He is most happily married to wife Dr. Sherry Soriano Tendero, and together they have been bestowed with 2 sons, 2 daughters, 2 grandchildren, and counting. So today, surely the Lord will use him to impart biblical wisdom on the joy of working together for growth. So let us prepare our hearts and clap unto the Lord as we welcome Bishop Ephraim Mangia Tendero. Maraming salamat kay Deacon Adrian. At good morning po sa bawat isa.
At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na muli niyong makasama. Pwede siguro ito na lang. Muli niyong makasama sa ating pananambahan dito po sa ating Iglesia United Evangelical Church. Salamat kay Elder William para sa kanya pong pag-organize at ako'y muling nakasama niya dito. Okay, nagpapasalamat po ako na dito sa iglesyang ito ay talagang ginagamit natin yung pagkakaisa. Merong Tagalog, English, at Chinese. Tagalog, English na intindihan ko. Pero yung Chinese, pasensya na po dahil hindi ko mabasa kanina. Pero sa ating pong pagsama-sama, ang pinakapaksa na aking pong bigyan ng diin, working together for growth. Sama-samang kumikilos para sa paglago ng iglesia. Di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sama-sama tayong kikilos para sa paglago. Amen? At nakita po natin sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 16. So, ang tanong, how can we work together for the growth of the church? Meron po tayong 4 na lessons dito sa Ephesians 4, 1 to 16, how we can work together. Una, for the growth of the church, panatilihin ang pagkakaisa sa katawan ng Panginoon. Okay? Pangalawa, ay atin pong isulong yung tamang paggamit ng mga kaloob na spiritual. Pangatlo, ay ihanda ang lahat ng mananampalataya sa gawain ng paglilingkod. At pang-apat, nais po nating patuloy upang magkaroon tayo ng kaganapan or maturity sa atin pong Panginoon. So, yun po yung 4 na pag-aaralan natin ngayong umaga. Kung nakuha niyo po yung 4 na yan, pwede na kayong matulog. Okay? Dahil yan na po ang ating leksyon na gusto nating makita. So, unahin po natin, we need to preserve the unity in the body. Verses 1 to 6. Sinabi dito ni Apostol Pablo na yung unity natin, ang pagkakaisa natin bilang iglesia ng Panginoon is both the gift of God and the work of men. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat sinabi nito, verse 4, there is one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. 7 bagay na nagpakita ng dahilan ng ating pagkakaisa. Meron tayong isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo at isang Diyos at Ama nating lahat. Ibig sabihin, bagaman tayo galing sa iba-ibang mga pamilya, iba-ibang grupo, tayo po'y may pagkakaisa sa ating Panginoon. Tama po ba? Sabihin niyo sa inyong katabi, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Tayo kasama sa isang katawan ni Kristo. Pero ito rin po ay work of men, sapagkat balikan natin, sinabi doon na eager, verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Bagaman ang pagkakaisa natin ay kaloob galing sa Diyos, ay pagsumakita natin panatilihin ang ganitong pagkakaisa. Okay? Ito rin naman ho ay sasabihin kong ang pagkakaisa natin is permanent and yet babasagin. Permanente ang pagkakaisa, pero pwedeng mabasag. Paano naman nangyari yun? Kung permanente, dapat hindi na nababasag. Pero yung pagkakaisa po natin, bagaman galing sa Diyos, dapat nating panatilihin. Ito'y permanente dahil ito'y galing nga sa ating Panginoong Diyos, pero dapat nating panatilihin. Sino sa inyo ang galing sa malaking pamilya? Ilan kayong magkakapatid? Pastor Jess? 7. Ako po mas madami. 14 lang naman kami magkakapatid. Salamat na lamang po, naging masipag yung aking mga magulang at hindi tumingil sa 12. Kasi kung 12 lang ang naging anak ng aking mga magulang, wala po ako ngayon dito. Pang-13 ako sa aming magkakapatid. Okay? At yung aking kapatid na bunso, na pastor din po doon sa Amerika, sabi, butit hindi tumingil sa 13. Dahil kung hindi, wala ako ngayon. Okay? Pero, nung kami mga bata pa, nag-aaway-aaway kami. Sabi ng aking nanay,
Mga anak, huwag kayong mag-away. Alam nyo, ang magkakapatid, kahit anong mangyari, yung inyong kaugnayan ay lagi kayong pinagkakaisa. May kasabihan nga siya, ewan ko kung maintindihan po natin dito, ang magkakapatid, magpangangagat luya man, magkakapatid pa rin. Anong ibig sabihin nun? Kahit maging maanghang ang ating kalagayan, kahit maging maanghang ang ating pakikitungo sa isa't isa, ay hindi mawawala yung pagiging magkakapatid. Tama po ba? Yun nga ang iba kong kapatid, 7 babae, nagpalitan ng apelyido. Di ba? Siyempre, pag naging kasama ka ng iba, magkaasawa ka, magpapalit ka apelyido. Mahalaga po na nandun, yung ating relationship is permanent. Bilang magkakapatid, bilang magkakamag-anak, permanente ang ating kaugnayan. Ganon din po sa iglesia. Permanente ang ating kaugnayan sa isa't isa. Pero, yung pong fellowship ay fragile. Di ba? Kasi permanente nga ang ating pagkakasama bilang magkakapatid, pero may pagkakataon na wala tayong pansinan. Di ba? Nagkakatampuhan tayo. Ayaw nating makita yung ating kasama. Yun po yung fellowship. Napuputol yung fellowship. Nakakita na ho ba kayo ng mga magkakapatid na nagdedemandahan sa korte? Aba, alam nyo pala yun, ano? Marami. At ano ang pinagdidemandahan? Pera. Yung pamana. Di ba? So kung malalaman ng judge na magkakapatid pala kayo, sasabihin ng judge, nakakahiya naman sa inyong mga magulang, mag-usap naman kayo. Pero ganun po nangyayari. Kahit na kayo'y magdemandahan, ibig sabihin, hindi na puputol yung kaugnayan bilang magkakapatid. Tama? Pero, nakakahiya na magkakapatid, nag-aaway. Magkakapatid, nagdidemandahan. Magkakapatid, hindi nagkakasundo. Pakisabi nga sa katabi nyo, pagtiyagaan mo na lang ako. Okay? Pagtiyagaan mo na lang ako. Di ba? Mag-asawa. Pagtiyagaan mo na lang ako. Magkakapatid. Sa katawan ni Kristo in this church, we belong to one another at dapat po nating panatilihin ang pagkakaisa. Okay? Yan nga sinabi, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay? So, sabihin nyo sa inyong kapatid. Okay? Pagtiyagaan mo na ako, ha? Alalahanin mo na ako. Kahit magtampo ka, kapatid pa rin kita. Tama? Okay. Ngayon, ito naman, pagkakaisang ito is maintained by Christ-like character. Paano natin mapapanatili ang pagkakaisa? Ang sabi sa verse 2, with all humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. 4 na katangian. Pagpapakumbaba, kaamuan, pagpapasensya, at pag-ibig. Kung ito pong katangiang ito ay makikita sa atin, hindi tayo magdidemandahan sa isa't isa. Hindi tayo mag-aaway magkakapatid. Magpapalamang tayo. Natatandaan ko pa yung dalawa pa lang yung aming anak. Yung magkapatid, may iinom ng gatas. Hating kapatid. Ano ba yung hating kapatid? Lamang ang matanda o yung bunso? Ang sabi nung panganay, sabi niya, okay, hati tayo. Ikaw ang maghati, ako ang pipili. Kaya nakita ko yung pangalawa kong anak, nung hati ng gatas, talagang pinagpantay niya ng gusto. Okay? Kasi, siya ang naghati, pero si ate ang pipili. Sabi ko, ang ganda ng formula ng aking mga anak, ha? Di ba? Ibig sabihin, pwede naman pala tayo magkasundo. Pwede tayong magkaroon ng magandang kaugnayan. Pero ang mahalaga, kapakumbabaan, kaamuan, pagpapasensya, at pag-ibig. So sabi mo sa iyong katabi, pagpasensyahan mo na ako. Sagutin mo naman, lalo ka na. Magpapasensya po tayo. Pangalawa, para tayo sama-samang naglalingkod, kumagawa para po sa ating paglago
ating isulong yung tamang paggamit ng spiritual gifts. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng spiritual gifts. Tama po ba? Ito yung sinabi ng Panginoon eh. Ang biyaya ng Diyos ay binigay sa lahat sa atin according sa kaloob na binigay ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ng ating Panginoon, mabuhay na maguli, ay nagbigay siya ng kaloob, namudmud po siya ng kaloob sa bawat isa. Tingnan niyo ang inyong katabi. Mukha bang nakalimutan? Mukha bang hindi nabigyan? Lahat po tayo mayroong binigay na kaloob na spiritual. Kapatid na Jess, mahusay sa pagtugtog. Pero mahusay ding mangaral. Mahusay ding magmahal sa asawa. Hindi ko alam yung pangatlo. So lahat tayo may kaloob, di ba? Ang mahalaga ay atin pong i-discover. Dapat malaman natin, ano ba yung kaloob na spiritual na binigay ng Panginoon sa akin? Kung ito man ay pagpapaawit, kung ito man ay pangangaral, kung ito man ay paglilingkod, naghahanda tayo ng pagkain, o naghahanda tayo, o kahit yung mga nandun sa ating technical team, or pagiging usher, pagtuturo, lahat po tayo may kaloob. Kaya lang nakakalungkot. Maraming iglesia, maraming Kristiyano, yung unbiblical gift ang ginagawa. Ano yung unbiblical gift? Yung pagreklamo. Hindi ho kaloob na spiritual yun. Yung paninirang puri. Hindi rin kaloob na spiritual yun. Yung tampuhin. Hindi rin po. Dapat tingnan natin, ano ba yung kaloob ng Panginoon sa akin? Sabi nga ng Panginoon, gamitin natin sapagkat kung binigyan ka ng Panginoon, at hindi mo gagamitin, it will be taken away. Bakit po naman pagdating sa karaoke, ang galing nating kumanta, at pataasan pa, 100 ang score. Di ba? Pagdating sa iglesia, ayaw nating kumanta. Bakit pagdating sa trabaho, sa opisina, ikaw ay manager, ikaw ay supervisor. Pagdating sa iglesia, ayun, natutulog ka lang doon sa likod. Dapat po, kung ano ang mga kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kahit sa iglesia, gagamitin po natin. Tama? Bakit kung ikaw ay mahusay na mag-estima ng tao, maging yun ng hospitable, dapat din, mag-volunteer ka maging usher. Hospitable eh. Ibig sabihin, may kaloob tayong ibinigay ng Panginoon. Dahil ang kaloob na ito ay gagamitin natin in building up the body of Christ. Kaya ka binigyan ng Panginoon ng talentong umawit, hindi upang ikaw ay maging sikat. Binigyan ka ng talento ng Panginoon upang sa pamagitan ng iyong pag-awit, ang mga tao ay may encourage, may edify. Binigyan ka ng kaloob ng Panginoon ng pagtuturo. Nang sa gayon, ikaw din naman ay makapagturo at makatulong sa iba. Binigyan ka ng Panginoon ng kaloob upang maging isang administrator or maging isang, hospitable. Gamitin mo ang kaloob na ito para makapaglingkod sa Panginoon. Pakisabi nga sa tabi mo, anong kaloob mo? Ba hindi ka makasagot? Lahat tayo may kaloob, gamitin po natin. Habang lahat tayo tumanggap ng kaloob, serve one another. Pakisabi sa katabi mo, maglingkod tayo. Okay, maglingkod tayo. Iba-iba ang ating kaloob, gamitin natin sa paglilingkod. Alam niyo po, nung ako'y bata pa, ang gusto kong maging, paglaki ko, ay maging lawyer, politician. Di ba? Bata pa ako, mahusay na akong makipagtalo, makipagdebate at mga tuwiran. Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, binago niya yun. Ako ata ay grade 6, pagka-graduate ng grade 6 na doon ko pinagkaloob ang aking buhay sa Panginoon. At simula noon, binago ng Panginoon ang aking kagustuhan upang maging lingkod ng Panginoon sa pangalan ng Ebanghelyo. Kaya at age 21, ako po'y naging isang pastor ng local church for 15 years. At pagiging pastor at age 36, ako naman po'y naging bishop ng PCEC. At pagdating ng age 58, naging Secretary General ng World Evangelical Alliance. Akala ko, tapos na hang doon eh.
At age 64, matapos ko yung aking termino, in-extend pa nila, ginawa nila akong global ambassador hanggang ngayon. At 2 years ago, at age 65, ay dapat po, retirement na yan, di ba? 65, mandatory retirement na sa atin. Pero sabi nila, pangunahan mo yung bagong programa natin, Galilean Movement. Calling the churches all over the world to raise Galileans. Mamaya po sasabihin ko ano ba yung Galilean. Okay? Bakit ko sinasabi po ito? Hindi para magmalaki ako. Sinasabi ko po ito sapagkat kung ikaw ay tapat na gamitin ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iyo, gagamitin ka, pagpapalain ka, at pangungunahan ka ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Okay? Tama po ba? Maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Ang pangatlo na sinabi niyang dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng pagsasama-samang paglilingkod para sa paglago ng iglesia, ihanda ang lahat ng mananampalataya for ministry. Prepare all believers for ministry. Verses 11 to 13. Doon po sa verse 11, makikita natin yung leadership gifts sa iglesia. Ito po yung mga tagapanguna. Ngayon, ang mga leaders natin ay elders, deacons. Doon po sa Ephesians 4, verse 11, meron pong apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Ang apostles po, ito yung may gift ng pagiging missionary. Apostleship na lagi siyang madaling magbukas, magpunta sa iba-ibang lugar para mangaral. Yung pong prophets, ito yung nagbibigay ng katuruan ng salita ng Diyos at paminsan-minsan merong mga sinasabing revelation sa Panginoon, ng Panginoon sa kanila. Evangelist, ito yung gifted, tulad ni Billy Graham, na pag nangaral, talaga ang daming taong nakakakilala sa Panginoon. Yung shepherds, ito po yung pastor. At yung shepherd ay kuminsan sinasabi ring teachers. Shepherd teachers, pastor teacher. Siya po yung 5 mga leadership gifts. Pero ano ang primary responsibility po nitong mga leaders na ito? Ano ang pangunahing gawain? Hindi po ako bilang pastor, ang primary ko ay mangaral. Hindi po yun ang primary. Ano ang primary function ko? Verse 12. Sanayin, ihanda, equip the saints. Sino yung saints? All the believers for the building up of the body of Christ. So ngayon po, kahit yung mga elders, deacons, ang gagawin nyo hindi lang tagapanguna ng iglesia, tagapaglingkod, kundi sanayin, tulungan. Nagpapasalamat tayo na dito sa inyong iglesia, meron kayong TNT, di ba? TNet. Delikado pala yung TNT, baka sumabog. TNT ay dynamite. TNet, di ba? You worship, you win, and you win. Magkaroon ng pagsamba, ating akayin ng iba sa Panginoon, at atin po silang hayaang gamitin ng Panginoon, maging isang disipulo ng Panginoon. So, yun po, equip the believers for work of ministry. Sapagkat ang ating goal, lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon in building up the United Evangelical Church. Baka later on, hindi na tayo isang service lamang, multiple services dahil hindi tayo magkakasya dito. At darating ang panahon na kinakailangan magkakaroon na tayo ng mga multiple gathering sa iba-ibang lugar dahil hindi tayo magkakasya sa dami. Pero ito po yung mangyayari as we all seek to be equipped, to be prepared for the use of God. Hanggang tayo'y maging kawangis ni Kristo. Verse 13, until we all unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, na tayo po'y maging ganap, mature, to the measure of the stature of Christ. Gusto po natin lahat tayo'y maging kawangis ni Kristo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Sabihin nyo, ang gwapo pala ni Kristo. Ang ganda pala ni Jesus. Di ba? Ay, pangit pala si Jesus. Dapat po ang bawat isa sa ating pagkilos, sa ating pananalita, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, nakikita si Kristo sa ating pong buhay. Amen?
United Evangelical Church na tayo'y nagpapakita na tayo'y tagasunod ni Kristo. Ang tanong ko po, how many ministers in your church? Pastor Pe? Sino pa? Pastor Jess? Sino pa? Ha? 3? Ilan? Pakisabi sa iyong katabi, kasama ka dyan. Lahat tayo ay ministers. Because, ang sabi doon, until we all have unity, equip the saints for the work of ministry. So, pakisabi sa katabi mo, kasama ka pala. Ikaw ay minister, lingkod ng Panginoon. Ang nangyayari po ngayon sa iglesia ay parang isang sandatahang lakas na mga generals lang ang nandun sa frontline, nakikipaghamok. Yung mga private, nakaupo sa grandstand, nanonood. Hindi po ganon. Hindi rin naman do katulad po ng isang basketball game, na yung 10 tao naglalaro, pawis na pawis, at yung mga tao nanonood lamang. Kung minsan, kung sino pa yung hindi kasali sa laro, siya pang parang mas marunong maglaro. Di ba? Isushoot na gano'n, hindi na pumasok. Sisigawan ako. Napakadali, hindi mo napasok. Kala mo naman, pag siya naman palaruin mo, di nangangatugan-tuhod. Pag hindi mo kasi isinali ang ibang miyembro sa gawain ng Panginoon, gagamitin nila yung kanilang lakas at kanilang kakayahan at kanilang talino, hindi sa paglago, kundi sa pagpupuna, pagkritik at pag-complain. Okay? Huwag mo silang tagapanood lamang. Dapat maging kasali sa gawain. Every member are ministers. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw pala ay lingkod din ng Panginoon. Okay? Kasama po tayong lingkod ng Panginoon. Ang pang-apat at panghuli na itinuro ng Panginoon ni Apostol Pablo. Una nga, panatilihin ang pagkakaisa. Pangalawa ay gamitin ang kaloob na binigay ng Panginoon. Pangatlo, sanayin, ihanda ang lahat ng mananampalataya sa pagiging lingkod. Pangapat, press on toward maturity. Gusto nating lahat tayo ay lalago at magkakaroon ng maturity. Ano po ba yung mga palatandaan ng maturity dito? Sabi nga, katulad ni Kristo. Pero katulad ni Kristo sa anong bagay? Una, sa ating kaisipan. Magkaroon tayo ng biblical foundation. Verse 14, hindi po tayo magiging mga bansot na Kristiyano. Okay? O mga unanong Kristiyano. We will no longer be like children, tossed to and fro by every kind of doctrine. Hindi yung panood mo doon sa telebisyon, dati nung buhay pa si Soriano, meron ba nanonood kay Soriano? Pag sinabi yung basa. Di ba? Ay, ang galing pala. Bible din naman pinag-aaralan niya. Ang sinasabi niya, mas alam pa nga niya. Lahat ng sita sa Biblia, halos alam niya lahat. Ay, yun ba ang paniniwalaan natin? O kaya naman, pag kumatok sa inyong bahay, may dalang, kami po ay nagtitinda ng gumising. Alam niyo ba yun? Meron naman nakakatok sa inyong bahay? Titinda ng bantayog. Ano ba yung gumising at sa bantayog? Yan po ay sa Jehovah's Witness. Dahil Bible din ang dala nila, tanggapin na lang natin. Hindi po. Dapat alam natin ang tinuturo ng Biblia upang hindi tayo maligaw at hindi tayo parang bata na tinatapon-tapon ng alon sa dagat. Dapat alam natin ang katuruan ng Biblia. Tama? Alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay yung Christ-like character, yung ating puso. Verse 15, rather speaking the truth in love. Nagsasalita ka ng katotohanan, dala ng pag-ibig. Alam niyo po, yung pag-ibig at katotohanan ay dapat magkasama sapagkat truth without love is being abrasive. Magaspang. Pagka meron kang katotohanan, tala kang pag-ibig. Kasi yung ibang tao, eto sinasabi ng salita ng Diyos, dapat mong gawin. O kaya naman, ako ang ama mo, dapat ka sumunod sa akin. Tama nga, tatay kita. Pero paano mo naman papahayag yung, di ba?
anak, bilang iyong magulang, igalang mo ako, alam ko yung aking sinasabi sa iyo. Huwag yung bubulyawan mo na lamang. O yung isang nanay, pagdating niya sa bahay, nagbubulyawan yung mga anak, sasabi ng nanay, huwag nga kayo sumigaw! Sabi ng anak, huwag daw sumigaw. Sino naman ang unang sumisigaw? Di ba? So, ipakita natin, huwag tayong maging magaspang. Pangalawa, yun namang pag-ibig, nabaliwala yung katotohanan, ito po yung compromiser, ito yung mga konsentidor. Di ba? Okay lang. Kahit nagkamali ka, okay lang, okay lang. Later on, dahil konsentidor ka, yun, lumalabas na masama ng ugali ng iyong anak. Love and truth must go together. Ang katotohanan ng pamantayan, ang pag-ibig ang pamamaraan. Tama? Yun ang speaking the truth in love. Ang panghuli, dapat tayong maging competent and committed. So, head, Bible knowledge, heart, character of Jesus, and hands, magiging committed and competent po tayo. Verse 16, working together for growth, because the whole body joined and held together by every joint with it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow as it builds itself in love. So mahalaga po doon na tayo bilang bahagi ng Panginoon, ng katawan ng Panginoon, bawat isa is working properly. Okay? Pero, pwede nga ikaw ay bawat isa working properly, pero hindi ka naman nakakonect. Anong kwenta nun? Di ba? Elder Ariel, elder, no? Halimbawa, sasabihin mo kay Pastor Jess, bibigyan kita ng bagong kotse, brand new. Sana naman, sabi ni Pastor Jess. Ha? Bibigyan kita ng bagong kotse. Brand new yung parts. Lahat maganda. Pero ganito ang kondisyon. Do it yourself. Build it yourself. Assemble it yourself. Anong kwenta ng regalong yan? Di ba? Ganun din po sa katawan ni Kristo. Hindi pwede na tayo ay nagkakahiwa-hiwalay. Hindi pwede na tayo po ay mga magandang ang pyesa, magandang kumanta, magandang magturo, mahusay maglingkod, pero bahala kayo diyan. Hindi ako kasali, hindi ako kasama. Para tayong ganitong mga parts ng sasakyan. Ay, anong kwenta ng mga parts na yan kung hindi naman nagkakaugnay-ugnay o nagkakasama-sama? Anong bahagi ng, ito po yung, i-review po natin. How can we work for growth? Una, panatilihin ang pagkakaisa. Pangalawa, promote the proper use of spiritual gifts. Lahat tayo may kaloob na spiritual, gamitin po natin. Pangatlo, prepare all believers for ministry. Lahat ng mananampalataya kasama sa gawain. Pang-apat, press on toward maturity. Gusto natin lahat ay magiging kawangis ni Kristo. Amen? Sana po, ganun ang gawin natin. Panghuling tanong, ano pong bahagi ng katawan na hindi na nakaka-contribute sa ating kabutihan, nagbibigay pa ng kahihiyan? Isip. Anong bahagi ng katawan? Hindi na nakakatulong, nagbibigay pa ng kahihiyan. Dila daw, hindi. Kailangan niya ng panlasa, pagsasalita. Tenga, pangdinig. Ilong, siyempre, kahit panguyan, pagka diyan ka nakikilala. Okay? Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng katawan mahalaga. Pakisabi sa iyong katabi, mahalaga ka. Mahalaga ka. Okay? Lahat tayo mahalaga. Pero alam niyo po, meron pa rin na bahagi ng katawan na hindi na nakakatulong. Nakakahiya pa. Ano ho yun? Ano daw? Ha? Ano? Malapit na doon.
Libag. Ano ba yung libag? Ang ating pong katawan is made up of millions of cells. At habang tayo nabubuhay, yung ibang cells namamatay. At dahil namamatay yung cells, ito yung nagiging libag sa katawan natin. Di ba? Kahit nasa loob ka ng air-conditioned room ng buong isang buwan, abay, pag tinan mo, magkakaparoon ka ng libag. Di ba? Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba libag ng UEC? Kasi hindi ka na lumalago. Hindi ka nagiging kabahagi. Hindi mo ginagaya ng spiritual gifts. Abay, kandidato kang maging libag. Sabihin niyo sa iyong katabi, hindi ako libag. Okay. Banil lang. Hindi ako libag. Gagamitin tayo ng Panginoon. Nasabi ko kanina, that at age 65, I was asked to lead the Galilean movement. Ano ho ba yung Galilean movement? Following Jesus the Galilean. Most of the life of Jesus ay nabuhay po siya sa Galilee. Tapos tinawag niya yung mga kanyang 12 alagad, lahat po taga-Galilee. Galilean. Ang atin pong mithiin sa Galilean movement na pinagkatiwala sa akin na umpisahan nung ako'y 65 years old is to see Christ-like harvest workers everywhere. Sa buong mundo, gusto natin na maraming kawangis ni Kristong harvest worker. Worship, win, and win. Ginagawa nyo na yun dito eh. Ang goal po namin, 10 million new Galileans by the year 2033. 10 taon. 9.5 years na nga lang dahil nakatapos na ang kalahati ng 2024. Christ-like disciple-making workers. Dalangin ko po na lahat kayong nandito ay magiging Galilean. Just like Christ, the Galilean. Na kanyang sinanay ang kanyang 12 alagad, Peter, James, and John, Matthew, Bartholomew, lahat. Mga young people po sila nung tawagin ni Jesus. Alam niyo po, ang dalawa lang may edad doon ay si Peter, may asawa na, at si Matthew, naging tax collector. Pero lahat po, mga teenager nang tawagin ni Jesus. At kanyang inihanda upang maging magamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. To worship God, to win people to Christ, and to make disciples. I pray that all of you will become Galileans. Amen? Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong panguna, na ikaw ang nagbigay ng katuruan kung paanong lalago kami bilang iglesia. Kung ang lahat ay mapapanatili ang pagkakaisa, gagamitin ang aming mga kaloob na spiritual, sisikaping maging maihanda, masanay upang kami maging lingkod, become ministers, at magkaroon ng kaganapan, kakawangis ni Jesus. Sa aming pag-iisip, sa aming damdamin, sa aming pagkilos, lahat, maging kawangis ni Jesus. Help us to be like Jesus the Galilean, upang gamitin po kami. Narito kami, Panginoon, handang maglingkod, handang paggamit para sa iyo. Kung kami man ay nasa eskwela, nasa trabaho, nasa palengke, o kahit saan kami nandoon, gamitin mo po kami upang maging lingkod mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God for the message this morning, for the reminder. Tunay nga, sabi nga, no? We have one faith, one Lord, one baptism. And today, as we have our communion, if we have some visitors who came from other churches, Christian church, you are welcome to partake the Holy Communion with us. Okay, so para din sa ating mga bagong nabaptize na
believers na nag-undergo ng water baptism last week, you are also welcome to partake of the communion. Okay, so handa na po natin ang ating mga sarili as we prepare to be partaker of the communion this morning. So pangungunahan po tayo sa mga awitin bilang pag-prepare ng ating mga puso. At ganoon na rin sa umagang ito ang mga ushers, na servant leaders for the usher this morning, mag-distribute ng cup and bread. Handa na po tayo. Tunay nga na makita natin ang ating sarili that we are all sinners, but because of the love of God, by sending Jesus and dying on the cross, tayo na kaaway ng Diyos ay naging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga sa umagang ito, as we partake of the bread and the blood, we are reminded of the love of God to us. So tayo po'y magsitayo. Let us all stand. Okay, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, again, we thank you for this wonderful day that we can have and celebrate the Sabbath day of rest and making this Sabbath day of rest in worshiping you together with your children. Thank you, Father, for the word that has been spoken this morning. Truly, Lord, we are united. We have one Lord, one faith, one baptism. And truly, Lord, we are so thankful for the reminder of your word. May you continue to help us and guide us, Lord, to be an instrument of your blessing. And this time, Father, as we are about to partake and remember the time that you have been given, initiated to the disciples of remembering the blood, your body as an offering, and the blood that only through your blood can wash away our sins. Father, we thank you and we pray that you continue to be with us as we celebrate the partaking of the communion. In Jesus' name we pray, amen. On the night Jesus was betrayed, he took bread. After giving thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken down for you. Every time you eat of this, do this
in remembrance of me. Let's partake with a thankful heart the bread of the Lord. After supper, in the same manner, he took the cup. After giving thanks, he said, "This cup is the cup of the new covenant in my blood. Every time you drink of this, do this in remembrance of me." Let's partake the cup of the new covenant. Lord, we thank you for today, and truly as what the Apostle Paul said, that every time we eat of this bread, we drink of this cup, we not only proclaim the Lord's death, but of His coming again. Truly, this is our blessed hope of your coming again. And we know, Lord, that this communion that we are doing in this world one day will cease, and we are going to partake this with you personally in heaven and enjoy together with all the saints the feast that you have prepared. Continue to use our life as an instrument for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Final song. Please be seated for the announcement. Announcement. Thank you, Bishop Ephraim Tendero, for blessing us with your presence and sharing God's word with us today. Your message has deeply encouraged and enlightened and challenged us on how we can work together for growth, for building up the body of Christ for God's glory. May the Lord continue to use you in your ministry and bless you abundantly. And also, praise the Lord for the 11 souls who were baptized last Sunday, April 28, at Verdant Farm Resort in Pila, Laguna. As they take this profound leap of faith, let us faithfully lift them up in prayer. All glory and honor to our Almighty God for the wondrous transformation He's bringing into their lives. Meron po tayong video. Short video lang po. There's a joy that overruns our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. We will rejoice and be glad. Tapos na po. Another announcement. Praise God, we are currently journeying through the fourth week of our adult Bible Sunday School at the Welcome Center this morning, diving deeper into our relationship with God by immersing ourselves in His Word. You are cordially invited to join us every Sunday morning from 7:45 to 8:30 prior to our worship service. Let's cultivate spiritual growth together, embracing love and striving toward Christ-likeness. We eagerly anticipate your presence among us.
And next announcement, kindly lift up in prayer all the trainers and trainees of our upcoming TNET Course 2 class, commencing on May 27, instead of May 20, na-delay kasi may humabol. With sessions every Monday and Tuesday evenings, spanning from 5:30 to 9:30 p.m. and lasting for 5 weeks. Also, before we conclude our time together, I want to extend a special welcome to all our guests and newcomers. Whether you're joining us for the first time or you have been with us for a while, we are truly grateful for your presence here today. May you feel blessed and the love of our Lord during your time of worship with us. If you are new and would like to learn more about our church family or get connected, please feel free to speak with one of our friendly ushers or deacons or elders, or stop by at the welcome center. Sa inyo pong paglabas, nandun po yung welcome center on your way out later. Now for our doxology. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May He continue to lift up His countenance on you and give you peace in the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. This concludes our service. Thank you for worshiping with us, and we look forward to growing together in faith, joy, and fellowship. Now, as we prepare to depart, let us continue to embrace the spirit of worship, witness, and win on the week ahead. Bago po tayo lumabas, kamayan po natin ang isa't isa. God bless.
kayo. Mahal na kapatid, iyong bang napamatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang hatid. Kailangan kanyang nagalakan, sa tuwing na ang kalakasan, ipagpuni aming naligtasan. Sa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta, kaibigan? Ang kilos niya ay umayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Kailangan niyang kagalakan, sa tuwing na ang kaanwagan, ipagpuni ang luwalhatian. Sa bagong buhay, sa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Si Jesus lamang ang ating kailangan. Jesus, ikaw ang lunas, pag-ibig at watas, Maestro na umpas, pinagkautas. Jesus, ikaw ang lunas, pag-ibig at watas,